mo sabihin ano ha? Hindi. Hindi ko naabangan yung kurol mo. Ano na, Pebrero kasi ngayon. Eh, siyempre, panahon ng ano, wala akong padi. Kaya, medyo malungkot. Yun lang ba problema mo? May solusyon ako para dyan. Oh? Meron? Meron ka? Talaga. Ano naman yun? Meron ako iniinom ng gamot para malaman mo kung sino ang mahal ko. Talaga? Oo naman. Yun na yan ha? Aminin mo na potion. Wow! Aminin mo na potion. Aminin mo na potion. Ano? Paano? Madali lang yan. Iinumin mo lang. At masasabi mo lang hindi mo kaya sabihin sa minamahal ko. Magkakaroon ka na lakas sa loob. Exactly. Ganon? Sige nga, sample niya. Sige nga, sample. Wala ka siya. Ano ba pang lakas sa loob yan siya? I love you, my Chup! Wow! Ang galing mo na! Ano nangyari? Ano nangyari? Sige na, gusto ko subukan niya. Sige, Saan ba nabibili yan? subukan ko subukan ko. Ayaw. Hindi gumano. Naman, pinipitin pa kami. Ako nga, patay nga ako. Sige, ikaw. Ay, sige, sige. Sige. And happy Valentine's Day! Yes. Belated happy birthday kay Imay. Imay. Hello. So, paano? Welcome na natin sila sa ating episode 3, syempre. Welcome sa aming episode 3. Nakaka-third episode na tayo. Itong episode na to, itatalakayin po natin. Very special po itong episode na to dahil tatalakayin po natin sa pagdara na to ang mga events na nangyari this month of February. Hindi ko lang sinabi ko. So, paano? Simulan na natin to. Sige! Ang aming episode 3 ng Cosplay News! Uy! Ang gulay! Lungkot mo. Daya nyo naman kasi. Bakit? Sasabihin ko na kung sino yung gusto ko eh. Bigla nyo naman pinasok yung OBP natin. Iba hindi kami yun, si Direk. Sige. Tayo rin yung director nito. Sige. Para sa ating mga manonood. Okay, para fair. Nag-aabang naman yung mga... So yung potion. Ito. Inumin ko muna ito para magkaroon ako ng lakas ng loob. Sige. Baka maging guest natin yun. Oo. Pero script ko yun na. Ako nga, hindi ko sinabi. Ito pala yung episode. Ito na eh. Okay, sige. Ayun. Ito na yata eh. Ayun na. Ito na yata eh. Bye! Month of February, lagi pumapasok sa isip natin ng Valentine's Day. Alam niyo ba na sa mundo ng cosplay ay maraming mga cosplayer na nagsimula na sa pagbuo ng costume sa kanilang gagamitin para sa cosplay? At labanan at pagandahan nila ng gawa sa bandang huli, sila na rin ang nagkatuluyan. At hindi rin sa pagbuo ng costume sa kanilang ginawa, kundi pati pagbuo ng pamilya. That is all that matter kahit sa mga cosplayer, tulad na lamang ni Jojo Triggerman at ni Umalizord. Balita ko sa isang cosplayer ay... Madaan lang. Anong sadya mo dito? Delivery boy lang ako eh. Delivery boy ng costume. Kanino? Secret. Meron daw siyang kakaibang teknik na ginagawa sa pagdidikit ng rubber sheet. Ganito ang kanyang ginagawa ayon sa mga na-interview namin. Dinidilaan! Ginawan mo siya ng costume. Hindi ako nagtahi. Paano mo ginawa? Hindi ako nagtahi. Ang ginawa ko lang yung raps. Ano papaliwanag? Grupo ng mga cosplayers na na-stranded sa isang cosplay event. Mala Chinese New Year ang naganap. Nagkaroon ng putukan at nagpasabog. Takbuhan ng mga dragon at mga cosplayers hindi makauwi. Bawal maglakad sa Laguna.
Dahil mga van, isasakay ka, iikot ka lang, dadalhin ka ulit sa lugar na pinagsakyan mo at sisingilin ka ng 170 pesos. Wow! Hold up! Hoy, hoy, hoy! Cosplayer na Kenkoy! Katulad ng salamin na suot ko! Ang labo nyo! Oh, bakit ako? At huwag mo ko sisihin sa shades ko. Hinalam mo lang yan. Bakit hindi mo tanongin yung pogi about sa nangyari dyan? Anong masasabi mo, Pogi? Ang masasabi ko lang, okay naman. Talaga? Sigurado ka na ba dyan? No comment. Isang cosplayer na unggoy nag-alakingkong at nagkalat po sa mga conventions at humakot rin po ng mga award sa event sa Mall of Asia, Chinoy Habang by the Bay. Sa Eton sa Laguna, The New Worlds and Heroes and Villains. Sa UP Ame World Trade Center at sa MVP Kapatid Idol sa TV5. Ang talino mo matching, pero nautakan ka pa rin ng mga incheck dahil ang mga premyo na kuha mo sa Chinese event na ito ay puro check. Year of the Snake ngayon, hindi naman po Year of the Monkey. Mga kaibigan, dito po kami ngayon sa February episode 3 ng Cosplay News Network Sinene! Go! At dahil ngayon, ang segment po namin yan ay may guesta, meron po kaming special guest. At dahil special na tinawag, gagawin namin special din ang araw niya. I-blind date namin siya. Tama. Pero bago yun, hanapin muna namin siya. Tama yun, hanapin na muna natin siya. Dahil ang balita ko sa aming guest namin ngayon, siya yung cute na cosplayer na minsan rin naging maid sa Maid Cafe. At nag-vocalista rin siya ng banda na kumakanta ng mga anime songs sa mga conventions. AGs! Hindi. Member siya ng Singing Cooks and Waiters. Hindi rin. Sa bagay, Maid Cafe, tapos kumakanta. Oo nga, no? So, paano? Baka hinihintay na tayo nun at late na tayo sa lakad natin. Oo nga. Tama. Balita ko, sabi nung ate nun, kapag nag-aalit yun, nagiging si Son Goku daw siya. Oh, parang ganito? Sa video. Tama, ganyan-ganyan niya. Goku yung tas nagiging unggoy siya pag nagagalit. Kaya Goku siguro. Speaking of unggoy, wala si Aram. Sino yun? Aram! Nag-teleport ata, naging unggoy na Aram. Nasaan ka, Aram? Aram! Anak ng tipak lang pati yung baboy na wala. Ulong! Ulong! Pambihira naman, tablado na ako sa show na to. Iniwanan na ako lagi. Pambihira naman talaga. Ba't ganun? Ang gwapo ko. Iba na itsura natin. Ang haba ng buhok ko. Si Kenkoy, tignan mo, panot pa din. Ha? Aba ko nga no. Teka, ano ba itong nasa ulo ko? Teka. Ang cute na tignan, di ba? Wait. Bakit ako nakatalikod sa camera? Kung rooftop prince, edi ikaw ang kamahalan. Tama. Testing mic. Okay, since ganito ang peg natin, hanapin natin ang guest natin dahil siya ang ating magiging prinsesa. Oh, ikaw, Aram, bakit dilaw na pili mo suotin? Idol ko kasi si Bruce Lee. Wait. Okay. Ganun pa man, kailangan na natin umpisahan ang paghahanap sa ating prinsesa at ilabas na natin sa Migesta. Dito lamang sa Cosplay News Network Sinene! Kamahalan, nakita mo na ba? Sino ba hinahanap natin? Siya ay magandang babae na lalaki pumorma. Ang ganda-ganda niya. Ang lakas ng tanga. Wow. Kung maghiwa-hiwalay kaya tayo para mahanap. Walang kwenta yung naisip mo. Ako may naisip na mas maganda.
Eh kung maghiwa-hiwalay tayo para mahanap natin ng prinsesa, ikaw, dun ka. Ikaw, dun ka. At ako naman, doon ang punta. Sige, ingat. Yeah, Choha! Kamahalan, mukhang nandito na siya. Ihanda na natin ang sarili natin sa kanya. Konnichiwa! Genki desu ka? Ano, kanina ka pa ba naghahanap dito? Kasi kanina ka pa namin hinahanap. Kasi, Kaya umikot-ikot din kami. Medyo naligaw din po kami sa paghahanap ko sa'yo. Palahilaw. Umikot-ikot na ako. So, Kamusta? At welcome sa show namin. Kengkoy. Ako si Clark. And tara, umpisa na natin ang Valentine's special episode natin ng Cosplay! News Network. sinane. Ay, tapos na. Saan sa matanong pinanood natin? Hansel and Gretel. Hansel and Gretel. Gia! Hindi yun! Ano yun? Ano ba pinanood natin? Wala, basta maganda yung palabas na yun. May niyak. Sige po. Nga pala. Si Minori ay isang cosplayer, di ba? Tama? Kailan ka nag-start mag-cosplay? Since 2007. Tapos anong event naman Ano? Ozin Fest 2007. sa may Mega Mall? No. Noong year 2007, busy ako na may trabaho. Ano yung kinosplay mo nun nung time na yun? Si Tomoyo. Nag-art captors ako. Hindi pa ako nakawig nun kasi hindi pa ako suwig nun, di ba? Oo, kasi naalala ko nung time na yun eh. Pagka may wig ka, Yawan. ikaw na yung parang ikaw na yung mayaman sa idol. Uy, oh! Tignan mo yung bagong palabas ngayon, oh! Yung Journey pa North. Tignan mo yung sa karakter, oh! Parang pa North din. Alam mo siya pa lang. Kailan ba? Kailan ba ipapalabas siya? Tagal naman. Ano? Kamusta? Okay ka naman? Okay na. Okay naman yung mga date natin doon. Masaya naman. So, may mga tanong ako sa'yo doon sa cosplay. Ano na ba yung mga na-cosplay mo? Yung puro neko from Ongreko, tsaka yung pinaka-first kong cosplay, Tomoyo. Tomoyo ng Card Captor Sakura. Ang ganun. Tsaka sili ka ng Sword Art. Oo, nakita ko pa yun. Yan, pumunta kami sa Singapore. Stadium may pet na dragon. Total, nandito na tayo, interview ka na namin. Sabihin mo na sa amin, or kung may cosplay plans ka ba na gusto ko i-share sa amin. Lahat ko ngayon, yung nilalaro ko, actually, automatic. Yung girl doon na si Ruby, yun yung plan ko sa kanya. Anong, Di pangalan siya masyadong popular. anong console? PSP. PSP. Baby. Ha? Steve, parang sarap din abangan yun. Ano yung tsura nun? Describe mo nga sa mga hindi rin nakakaalam. Yung hair niya, light pink, tapos may curly sa likod. Tapos actually, peach shade. Tapos dating din. Puti. Okay. Eh kasi kung ikaw may plano rin ako. Ano yun?
ligawan ka. Joke lang. So, Miss Minoru-chan, sabi mo nga nagko-cosplay ka. So, bakit mo naman naisipan mag-cosplay? Siyempre kasi, kung yung mga gusto kong characters, parang gusto ko maging katulad nila. So, ina-express ko sa pagko-cosplay. Kasi kung tatanungin mo, ako nag-cosplay ako para makita kita. So, paano, para sa'yo naman, ano ba ang cosplay? Para sa'yo, anong ibig sabihin niya? Kung saan na-express mo yung mga gusto mong gawin. Gano'n. Tapos yung mga bonding moment ng mga friends. Pwede ba kita maging friends? Okay lang. More than friends? Pag-iisipan. Pag-iisipan ko rin. Alam mo, Miss Minoru, tagal kong hinintay itong pagkakataon ko. Na sana, susunod na magko-cosplay kayo, magka-partner tayo. Kaya marami naman mga characters dyan na magpa-partner. Okay lang po ba sa iyo? Okay lang. Ladies and gentlemen, nandito po kami ngayon. Welcome po sa Cosplay News Network special episode po dahil Valentine's season. Nakikita niyo naman po. Nandito po kami sa Singapore restaurant ng Winamki. Wow! Korean, Japanese, Sarap eh. Singaporean. You see? International kami. Yeah. At nandito po sa amin tabi si Miss Minoru Nakamura. Minori Nakamura. Pero hindi kami nakamura sa kanya, napamahal kami. Oh. So yung name mo is Japanese ba? Japan. Ano, full or half? Half? Yeah, full. Half dog? Ay, ako. Half Japanese ba or full? Ako? Hindi, kami. Ako Japanese. So, sino yung... Sino Yung dad ko yung Japan. Mom ko yung Pinay. Mga Japanese, most of them from Japan, di ba? So saan, paano naman nakuha yung name mo na Minoru? Ewan ko lang kay Lord. Siya nagpangalan sa akin. Kasi yung Nori, di ba Minori? Yung Nori, yun yung, di ba yung binabalot sa mga sushi? Yung kulay green, yung vegetable na ginawang pang, sarap yun eh. Nakatry ka na naman. Sarap ba? Tsaka yung pagka nilagay, pag pinilit mo siya below, tapos nilagay mo dito, Nori Unor. So, next question? Balita ko kulot talaga yung buhok mo. Totoo ba? Yung ganyan... Nag-research ako. Nag-research kami. That's Super. sino? Super. Paano kulot? Parang Kirara? Ganun. Kilala niyo ba? Hindi, paano kulot? Oo, Japanese yung Kirara. Ang galing. Parang wavy lang ba? Or talagang kulot na? Ano? Parang patay na kulot. Parang igurot. Kung sa Hindi naman Pilipinas. Parang Hindi ito. naman. Parang kinuriyan. Parang yun nga. Galing. Isipin mo yun, pero ngayon, straight na straight. Ano yan? Kala ko nga rin straight yun siya. Laging ribbon. Galing. Twice a year. That's technology. Ako ba pwede mo... Saan ka ba nagpaparibag? Pwede mo ba ako may recommenda dyan para ma-try naman natin to, ha? Ayun. Para sa... Next. Balita ko, sumasayaw ka daw dati sa Morning Musume na grupo. Oo. Kasama ko sila Tessa. Siya rin yung Ay, Tessa, hello! Tessa. Flori! Sydney. Ethel. Sino pa? Sige, bumati ka Hindi, siya rin yun. Flori, Ethel, Tessa. Isa lang yun. Yung ano ba, yung Morning Musume, ano yun? Yung ba yung sa Japan talaga? Or what is Wow. Overgroup? Idol ko yun, Morning Musume. Kino-offer namin yung Morning Musume na
idol group sa Japan. Anong pangalan ng cover band? Morning Musume Philippines. MMP. MMP? Hindi ba yung Muy Palaboy? Pwede. Pwede lang sa chewing gum. So, Uy, papanood din natin. pamanood na to. So, maputol muna natin ang interview dahil kain muna tayo. Gutom na si Miss Minory. Kain na muna. We will be back dito lamang sa Cosplay. News! Nag-delay. Network. Sine! Cosplay News Network, Sinene. Mga kaibigan, nagbabalik po kami sa Cosplay Network 1 sa very special date tribute, Valentine's Day tribute ng Miss Minory. Para po sa mga hindi po nakakapanood kanina, maaari bang ipakilala mo sa kanila? Hello, ako si Minori Nakamura. Mahilig po ako mag-cosplay and maglaro ng mga RPG games. Lalo na yung Inazuma Electric, mga sports games. Mabalik naman ulit tayo sa naputol naming mga interview sa iyo, mga katanungan sa iyo. Punta ka na ba? Dati. Sa ka? Kaya nga pala, kanina nakasabi na kami. Ngayon po, sa Starbucks po kami. Dahil very special day nga po. Ayun, nakakala na. May tatanong pala. May nagsabi sa akin, makakalimutin ka na sa gamit. Sila yung tumatakas sa akin. Paano mo sa akin? Segway pala yun. Galing mo yung segway. So ano, paano? Papaiwan sila eh. Papaiwan sila. Tapos, Like yung cellphone ko. Pag gusto mo ngayon yung 3DS Ay, so ako naman may tanong. So nasa banda ka ng evening tea time ka. Ano yung hawak mong instrument? Ako, parisa. Oo. Konting sample lang. Konti lang. Yeah, maganda. sample na. Ano bang so kinosplay mo? Ano bang pag nasa banda ka, sa banda nyo evening tea time ka, saan ba galing yung evening tea? Sa KO, inspired ng KO. Inspired ng KO. Tapos, nag-ano sila noong 2010. Tapos nawala ata yung isa nilang vocalist. Tapos kinuha ko ng tennis sa akin. So, wala parang mapagalakan ka kanina. Nung since high school, ay elementary. Oh, pero tayo nga, nagkakaroon Sample yung sample natin. Oo nga, sample. Sige, sample. Samplein mo. Hindi, sample Sample ba? Kakanta. Ay. Konti lang, kahit mga 2 lang. 機嫌な蝶になって揺らめく風に乗って Palalaki na eh. Tama ba? Palalaki na. Pero alam ko, Lalaki singer na. Sugod. But speaking of banda, since Japanese yun, may balita ko na ikaw daw yung sa bumisitang band artist na Japanese dito, ikaw rin yung nagtatranslate ng mga sabi nila sa mga translator. Nung dumating yung Uchu Sentai Noise na ba? Nung Best of Anime May 2011, ay 2012 pala. Yun. Anong event yan? Best of anime. Ako yung kinuha nilang translator ng mga band. Ganun ka ba ka-fluent mo? Japanese? Medyo. Di ba anak nga siya mga Ba't marami naman anak ng hapon? Meron pa nga, mga
Ayun. Okay. Next question. So, ito, since nagtitake tayo ngayon, baka naman kasi may mag-aalis eh. Meron ba? Any special someone? Special someone? Pero marami ka raw suitors. Ewan ko na. Kasi balita ko, marami siyang suitors daw eh. So, to avoid them, kasi medyo na parang naiilang siya sa banda. To avoid them, gumawa siya ng kain na relationship sa Facebook status na isa raw atang mascot ng Anime Alliance. Totoo ba ito? Si Kelkel. Si Kelkel. Paki-demonstrate naman po kung ano po yung tsura ng Kelkel. Unggoy, mismo. Mukha siya unggoy. So, pwede siya kasi nagkano siya na unggoy cosplay siya. Watching you. Nagbagyo kami siya lang. Yung unggoy. Sakto, may unggoy yata tayo. Oo, para sa next na shooting natin, no? Kung natin siyang cast. Tsaka yung unggoy. Kung natin yung unggoy. May pa bang next? Tapos na ba yung una? Anyways. Next. So, yun. Lagi ka daw pinagsasalaw sa mga CPF na mga kilala ay nagkakasunod. May once na nangyari. Minaw. Sino daw sa Zebra naman ang Ayaw kilala. Hindi mo pala kilala eh. Ako, malay ko kilala ako. Malay ko. Chismol. Yun yun? Yun yun? Oo. Kilala mo yung narinig eh. Wala ba? Oo nga eh. Nahihilang ako sa sinabi niya. So, nasabi niya nga niya na yung cosplay siya. Tsaka, babaan na rin sa cosplay. Ano pa ba mga yung pinagkakamali? Anong year? Second year. Commission na. Nasabi mo, mahilig ka sa games? Ano nga yung nilalaro mo? Yung ngayon, Inazuma 11 ko. Shine. Yun yung sa akin eh. Inazuma. Di ba may anime? Nainig ko lang yung galit ko. Inulit mo lang eh. Yun yung tanong natin ngayon. Commercial lang tayo. Iba yan. Buti nila, active ako. Ganda yun ko. Sabi, itong Starbucks, anong kape lang ba ito? Kasi ako nagkakape. Bale, ito may question. Since nabanggit ko na si Tessa, ikaw po dati sa mga Kusuke at siya ang nag-recruit din sa'yo sa palka na yung Bigay. So, matagal na rin magkakilala ni Tessa. Close na close talaga. Dito rin mo siya pa yung, totoo ba na siya pa yung babysitter? Parang babysitter ka rin siya. Parang hiling ka. Kayo, kayo. Asawa ng hari. Magka-classmate na kami, tapos hanggang ngayon. Si Zayna, hindi na nga lang si Reyna, yun. Suzanne, parang nakita mo na. Saan? Yun yata yung dapat ng chance. Last question. Meron kasi kung kagrupo sa project na parang kilala ko. Anong group? Ang crew na ito eh, maliit lang siyang tao. Kaya ganito kaliit. May yung pagka nag-text hindi mo maintindihan yung mga sinasabi. Tapos pag yung text niya, hahahaw. Gigi? May samid sa Ano ba to? Gigi mo? Gigi mo ba to? Tapos ang tawag kay
kay Clark, Carl. Clark. Pinetext pa raw niya. Totoo ba? Pinetext niya nga. Hindi ko lang maalala, pero May comment siya eh. Pagpapakilala dito eh. Parang pamute, gano'n. Basta hindi. Parang gano'n. May may codename si member ng project Ang member ba ng Project Indian? Sino kaya yan? Ano bang masasabi? kilala mo ba siya? Nag-text ba talaga sa'yo? hindi ko lang maalala, pero nung dati ata nag-text siya. Magulo. 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 Opinion. Kasi kami ng mga Pilipino, hindi namin maintindihan yung text nila. Bakit? Sabi niya dati, ba't ngayon hindi na nag-text? Bakit? Kasi yung lumang number ata yung alam niya. Bakit? Lumang number? Tinapon niya na yung number. Kasi di niya maintindihan. Oo, luma. Pangit ang text. Diba kahit siya kapag hindi niya maintindihan, siguro nakakalimutan siya. At yan ay papangalanan natin, Belo. Yung walang sensor, Jun. So, dyan po nagtatapos sa mga ating mga katanungan. Gusto mo ba may mga katanungan? Dyan po, mga... parang... Panapansin yung nag-text? Kasi pinok na kapunta ka. Dali. Pakikuha nila sa director yung bayad. Ha? Wait. Nag-aaway-aaway na ako kayo. May challenge ako ng papagawa sa inyo. Wait! Ano ba? 내게 말해줘 날 기억한다고 그 미소도 한 번쯤은 생각이 난다고 꿈을 꾸는 대로 너는 다여가 내 사랑을 널 확인해 내게 말해줘 날 기억한다고 그 미소도 한 번쯤은 생각이 난다고 언제나 바랬어 너와 나 행복하기를 다른 사람을 알아보는 너의 그 모습도 한 번은 본 적이 있다고 하지만 기다려 우리 둘만의 해피 엔딩을 지금부터야 이게 우리 둘의 사랑 시작이야 다시 한번 태어날 것처럼 언제나 바라던 우리 둘의 설레임을 이젠 헤어지는 났단 말하는 얘기도 한 번의 의심도 없다고 지금도 기다려 우리 둘만의 happy ending. Mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa World Trade Center, malapit sa SM Mall of Asia. At nandito po sa loob ng event ng UP AME 2013. At nandito po sa tabi ko ngayon, si Miss Lenny Ming. Bakit Lenny? Kamusta? Okay lang. Ano itong ino-cosplay mo? Mirai Espinaga. Ano? Mirai Espinaga. Mirai Espinaga. Saan yun? Saan? Hindi na yun eh. Ano siya ni Danny Chu? Ano siya ni Danny Chu? Original ni Danny Chu. Original. Imagination. Parang ganun. So, ano tong ba't ka nandito? Shop namin yung Shop for Plus. Ito. Ayan.
Plus. Bakit? Anong meron dyan? Ano siya? Swami Magazine. So meron siya about anime, manga, Korean and Jap series, pati sa mga singers. Lahat. Lahat siya. Balita ako kasi, kaya niya pinopromote to, meron siyang naka-feature sa loob. Naka-centerfold ka ba? Yeah. Hindi ba? So, maaari ba namin ipakita sa mga manonood natin? Sige, natin mo muna. Alam ko yan. Yan. Nasa ba yung sulat? Okay lang yan. Ito. Nasa dress-up section. Anong ginagawa mo dyan? Ba't ka nandyan? Ano siya? Dress up ako. Parang everyday fashion. Parang everyday fashion, pinipicture mo everyday fashion. Tapos ilalagay, parang yung sponsors namin, lalagay namin yung price. Damit. Nilalagay po nila mga kaibigan yung mga price ng damit. Meron naman bumili. Meron na! Siyempre malaki. Yung sinuot mo mismo bumili, may bumili nun. Oo, meron. Ito, binili to. Hindi mo ba pinagpawisan yan? Uy, grabe hindi Wala, sa tingin ko yung bumili ako, okay lang kasi sulit naman. Si Miss Lenny Ming to eh. May ano to eh, may fanpage to, may fanpage ka ba na gusto? Meron. Anong bibisitahin nila? Facebook.com/slovene.x X. Saan mo na X? So bakit naman ito ang kinosplay ninyo po? Kasi ito yung hilig namin eh. We're into military stuff. And we also play airsoft. Pero ano, pinapasok naman po kayo, wala naman po sinito sa inyo dito. Wala naman po sinito sa inyo dito kasi po nung nakaraang event po, di ba nagkaroon po ng gulo ng kasabay po ng cosplay dahil po sa mga dalang baril din po? Yes, since gun ban ngayon, sinabihan kami ng organizer na magdala kami ng airsoft guns. But we get gears. Pero ayos pa rin naman po yung cosplay nila kahit wala po silang baril. Kompleto naman po sila sa mga gamit. Yan po nakikita nyo po mga kaibigan. So, maraming salamat po. Bale, ano po naging reaction nyo nung nakaraang bagong taon na kayo po sinisisi ng mga maraming tao sa maraming mga sakuna? No comment po siya mga kaibigan, baka magalit. So, bali, paano? Total, nakadate ka namin, tatlo kami. Nagawa naman namin yung challenge mo. So, mamimili ka na sa amin tatlo mo. Sino yung mas satisfied? Sino yung mas... Masak? Pasak. Paano na? Ito, syempre. So, sino yun? Drum roll please. Drum roll please. Si producer. Hindi daw? tayo kumakay-cake eh. No! 살아가는 이유가 그대이기에 내 맘을 담아서 하나 둘씩 남은 아련한 기억들이 전해지기를 내가 걸은 이 길 그 끝에서 만나 허락된 이 길에 다만 널 사랑하고 더 사랑한 나밖에 남지 않았는데 내 사랑이 다 되고 남은 건 기다리다 지친 상처뿐인데 너란 사람 잊지 못하는 나잖아 눈물만 흐르잖아 내 사랑이 다시 껴버리면 어느새 그리운 상처만 남아서 잘 지내라는 말 아직 남아서 잊지 못해 그대
Alam niyo ba na sa Japan tuwing Valentine's Day, February 14 ay babae ang karaniwang nagbibigay ng regalo sa mga lalaki? At madalas, chocolate ito. Binibigyan ng mga babae ng dalawang klase ng tsokolate ang mga lalaki. At yun ay ang Giri Choco, na ibig sabihin ng Giri sa Japan ay obligation. Mga taong nakatatanggap ng chocolate nito ay mga kaibigan, katrabaho, boss, kapatid, best friend, or BFF. Pero walang meaning ang pagbigay ng mga babae nito. Ginagawa lang nila to para hindi naman awkward sa iba o sa mga lalaking walang natanggap ng tsokolate. At ang pangalawa ay homemade chocolate, na ibinibigay naman ng mga babae sa mga lalaki na pupusuan talaga nila, tulad na lamang ng kanilang mga boyfriend or asawa. Ang ibig sabihin ng homemade, sa madaling salita, ay homemade. Ang homemade ay isang klase ng tsokolate na ang babae mismo ang gumawa. Nag-bake nito at ibinigay sa mga lalaki. Kapag nakatanggap ang lalaki ng ganito mula sa babae, ibig sabihin nito ay napakaswerte mo boy at type or gustong-gusto ko talaga niya. At hindi ka na na-friendzone. White Day. Meron namang espesyal na araw para naman sa mga lalaki ang magbibigay ng regalo sa mga babae na nagbigay sa kanila ng tsokolate. At ang araw na ito ay tinatawag naman nilang White Day. At yun ay tuwing March 14. Na kung saan, lalaki nga naman na magbibigay ng klase ng tsokolate na may marshmallow at dapat kulay puti ito. Kaya nga White Day eh. At bukod sa tsokolate, ay dapat sinasamahan din ito ng mga bulaklak at kung ano-ano pang regalo. At ang pinaka-weird na binibigay ng mga lalaki sa babae na talagang gusto or mahal nila, lalo na sa mga estudyante, ay ang pangalawang botones mula sa leeg ng kanilang uniforme. Ang ibig sabihin daw nito ay tanda ng pagmamahal dahil malapit daw ang botones na ito sa puso. At syempre, paraan na rin ito sa pagtatapat or pag-amin na gusto mo yung isang babae. Hi! Ang sweet, no? Anyway, maraming salamat. Salamat. Sana nag-enjoy ka. At para po naman po sa mga manonood natin dyan, pwede nyo pong bisitahin ang aming Facebook fan page po. Yan po ay ang Cosplay News Network Cinenet TV. Meron din po kami Twitter na @Cinenet TV. And syempre sa YouTube namin na Cosplay News Network Cinenet TV. Subscribe nyo lang po kayo dyan, follow po. like Ano? Diyan na naman po nagtatapos ang panibagong balitaktakan kwentuhan. Katuwaan. Dito lamang sa Cosplay News Network. You know.